Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat, saan man sulok ng mundo, tayo naroon mga kababayan. Sana'y maingatan po tayo. Ito po, pag-usapan po natin mga tambay. Ngayon, meron lang po tayong napakagandang pag-usapan. Isa na naman pong napakagaling na vlogger at abogado rin po yata ito. Tingin niya sa sarili niya mga tambay. At talagang binatikos po. Binatikos po isang congressman na nagsalita, nag-statement nung kanyang Quadcom committee nung sa hearing na ginawa po ng dating Pangulong Duterte, na nahirapan po sila at napakarami nating natuklasan doon sa hearing kung ano ba talaga ang trabaho ng institusyon ng Kamara sa Pilipinas. Sila po ba ay may karapatang mag-imbestiga na katulad ng isang korte, isang pulis, isang NBI, isang huwes? Pwede po ba sila? Na ganun po ba ang trabaho? At natuklasan natin ang trabaho nila ay maggumawa lang ng batas at magbalangkas ng batas. At natuklasan din po natin na hindi po pala dapat nila binabastos at iniimbestigahan ang resource person na kinukumbida nila. Dapat po nila itong irespeto at igalang dahil unang-una po ito sa trabaho nila, dahil ito'y kukunan nila ng kanilang idea lalo sa kanilang bubuuin na bagong batas. Pero hindi po yan ang nakita natin sa bagong Pilipinas, lalong-lalo na sa institusyon ng Kamara at Senado. Grabe po silang mamahiya. Pinapahiya nila ang resource person na kinukumbida nila. Di ba? Kinukontempa, kinukulong. Yung po pala'y labag sa batas. Mismong Supreme Court, nalaman natin, nagsalita. Mismong Supreme Court, binabati ko sila na sinabi mismo ng Korte Suprema ng Pilipinas, hindi trabaho ng Kamara ang mag-imbestiga. Trabaho yan ng Korte. Di po ba? Pero sa bagong Pilipinas, mukhang hindi sila sumusunod yata sa batas. Lahat halos kinuha nila ang trabaho. Nagpaka-imbestigador, korte, COA. Lahat na kinuha nila. Ito po, meron naman ngayon isang vlogger na pag-uusapan natin na napakagaling na vlogger. At mismo, yung congressman, sinabihan po na pinaka-bobo yata at tanga mga katambay. At sayang daw yung pinasusweldo. Alamin po natin kung ano po ang katwiran ng vlogger. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Meron pong isang kongresista na natagpo ang tanga po. Diyan po sa House of Representatives, mga kababayan. Naawa ako dito sa isang bambabatas na ito. Na minsan lang nga magsalita, minsan lang nga lang umattend, palpak pa, mga kababayan. At ang ginawa niya, pinagmukha niyang tanga yung sarili niya. Minsan na nga lang umattend, minsan na nga lang magsalita, minsan na nga pumapel, palpak pa, mga kababayan. At talagang dinurog siya ng ilang mga kongresista. Bakit? Dahil Maka-Duterte ba? Hindi yun eh. Hindi yun ang problema, mga kababayan. Hindi po problema kung Maka-Duterte ka. Kayo po ay pantay-pantay dyan sa Quadcom. Kayo po ay mga representante ng anumang klaseng grupo. Ito ay naging congresswoman dahil po siya ay representative ng Duterte Youth Party List. Sa pangalan pa lang, alam na alam nyo na ito ay bias para sa mga Duterte. Pero okay lang yan. Wala namang masama dyan eh. Kasi karapatan ng isang grupo na magsalita. Kaya nga po tayo demokrasya eh. Di ba? Kasi meron tayong karapatang ilabas ang ating mga hinanaing. Meron tayong karapatan na sabihin ang ating mga gustong sabihin. Yan po ang demokrasya. Kaya lang minsan, bago ka magsalita, mag-isip-isip ka muna para hindi ka magmukhang tanga. Di ba? Minsan, isip-isip muna.
bago ka magdadadakdak, tingnan mo muna yung yung kung pag-aralan mo muna kung tama ba yung sasabihin mo o mali. Kasi ang nangyari, minsan nga lang magsalita itong kongresistang ito, palpak pa yung mga pinagsasabi. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi po porke siya'y Duterte, kaya gano'n ang ginawa ng mga mambabatas sa kanya, yung mga miyembro ng Quadcom. Hindi po. Palpak kasi. Hindi po madali ang maging mambabatas. Sa totoo lang. Kaya yung mga iba dyan na tumatakbo sa mga posisyon na congressman, senator, tapos wala namang kaalam-alam, huwag na po natin ilalagay dyan po sa mga posisyon na yan. Kasi ang mangyayari ganito. Magmumukhang tanga lang. At kawawa naman, sayang. Batang-bata ka pa naman at may itsura, kaya lang, problema din. Problema, hindi ginagamit ang utak. Ang binabanggit ko mga kababayan ay itong si Duterte Youth Party List Representative Drixie Cardema. Ayan mga kababayan, narinig nyo na ba yon yung pinagsasabi na ito sa Quadcom? Parinig ko mga kababayan para at least. Ayan, narinig nyo po. Tayo magpaparinig nun kasi putol eh. Putol kasi yung parinig niya. Tayo paririnig natin ang buo. Yung speech o yung pahayag ni Party List Cardema, mga tambay. At napakarami pong binitawan niya salita, no? Nitong vlogger. Ito pong vlogger. Ginawa pong tanga. Napakatanga raw po. At sayang lang daw po ang pera, pasweldo ng Pilipino dito sa congresswoman, mga tambay. Pakinggan po natin ang pahayag na sinasabi niya pong tanga at bobo, mga tambay. At alamin po rin natin kung ano po ba trabaho ng isang congressman. Ano po ba trabaho ng institusyon ng Kamara. Di ba? Kasi ginagawa niya tanga. Misan lang daw po umaten, sablay pa ang isang congresswoman, mga tambay. Paliliwanag natin kung sino po tanga at bobo. Yung vlogger po ba o yung congressman ng party list, mga katambay. Unang-una kasi, yung inatinan ng isang congressman ay yung po ay hearing ng EJK. Hearing po yun. At hindi po kailangan doon ng malayang pamamahayag at malayang sinasabi mo demokrasya. Hindi po rally. Hindi po kasi rally ang inatinan ng isang congressman. Hearing po yun para makagawa at makabalangkas ng batas. Hearing po. Di ba? Kaya nga po may mga resource person silang kinumbida ron. Di ba? Inano lang po natin bago natin pakinggan si Congresswoman na Cardema. Mga tamay. Kasi ginagawa nyo tanga at bobo. Yung pinuntahan po ron, pati si dating Pangulong Duterte, yun pa rin yung kumbida niya ron dahil nga meron daw pong napakalaking EJK na nangyayari, lalo nung war on drugs. Kaya nga itong committee na ito, ang kanilang trabaho ay gumawa ng batas. Pero marami na pong batas ang EJK. Ang EJK kasi, sakop niya na lahat, lalo sa pagpatay. Patayin man ng NPA, EJK yan. Pumatay man ng kriminal, pati addictus, EJK yan. Ano pang batas ang gagawin? Ang nakikita ko lang, ang pupwede lang gawing batas, ibalik ang death penalty. Bitay. Yan na lang ang kulang sa batas pagdating sa krimen. Di ba? Pakinggan po natin yung sinasabi niya congressman na bobo at tanga, mga tama. Ito po, si Congresswoman na Cardema. Ito po yung pahayag niya eh. Sa totoo lang, ang napahiya po rito ay mga congressman. Napahiya po sila. Na-real talk po sila ng isang napakabata pa na congresswoman po na si Cardema, mga tamay. Pakinggan po natin. At malalaman nyo po kung sino talaga ang bobo. Yung vlogger o yung congressman. In behalf of the Duterte Youth Party List, yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Teka, ano yun natin? Ayan. In behalf of the Duterte Youth Party List, yun lang po. Maraming salamat po. Teka. Yung isa pala. Hintayin nyo lang. Dalawa yun eh. Hintayin natin yung isa. Okay.
Meron po ako in-upload na isa eh. Hanapin ko lang yung pahayag po ni Cardema. Konting intay lang po mga kababayan. Ito po. Pasensya na po Mas maganda kasi buo eh. Ito po. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Tama. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Tama. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, Tama. tapos sinaksak o pinatay ng adik, Tama. lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Tama. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Yan po mga tama. Mr. President, I would... Yan po ang sinabihan niya po na tanga at bobo at sayang daw po ang pera ng bayan. Si Congresswoman ng party list po ito, ng youth, Duterte Youth mga tambay. Congresswoman Cardema tama po. Nakita niyo po, sino po ngayon ang bobo tanga dito sa vlogger na kinukundina niya? Ano po ba ang kinundina? Di ba? Bakit ang kinukumbida lang daw po doon una? Bakit yung mga namatayan na mga kriminal, karamihan po'y kriminal, lumalabag sa batas? Yun po ang kinukumbida nila. Bakit hindi po nangumbida
ang Quadcom ng mga biktima naman po ng mga mamamatay tao, nung mga nabiktima po ng mga addictus, nabiktima po ng mga NPA. Dahil yan po legislative, hindi po korte yan. Ang priority po, ang layunin ng institusyon ng Kamara ay bumalangkas o gumawa ng batas. Di po ba? Itama niyo po si Kamano kung mali. Tapos sasabihin po na isang vlogger na taga Maynila na wala raw kwenta. Kabobohan lang daw ang sinabi ng isang congresswoman ng Duterte Youth, mga katamay. Kabobohan? Mga normal na tao ang pinatay nito. Mga NPA, terorista, mga kriminal, mga drug addict na pumapatay, pati mga buntes, di ba? Sinabi, pati mga pregnant na mga babae, mga kababayan natin. Ginagahasa dahil sa lulong sa droga. Pero itong isang taga-Maylilang vlogger, ano kaya ito? Addict? Addict ba kaya ito? At sumusuporta rin sa addict at sa kriminal, sa NPA? Kinukundina mo. Kinukundina nga ng isang congresswoman na gumagawa tayo ng batas dahil nga sinasabi na malawakang pagpatay ng EJK, lalo nung sinasabi sa Davao. Kaya nga meron diyan kinumbida lahat. Meron mga resource person para makabuo sila, magkaroon sila ng idea sa mga kokote nila. Makagawa pa ng batas kahit isang damukal ng batas ang meron tayo. Lahat ng klase sa pagdating sa krimen ay may batas na ang ating bansa. Mismo sila, nakapagpasa na sila. Yung sinasabi na isang magaling na abogado na si Atty. Topacio, meron na nga raw ginawang batas ang Quadcom. Yung sinasabi niya, kabobohan law. Ayon kay Atty. Topacio, kabobohan law raw na EJK law na galing po sa kanila. Kaya tinawag po ni Atty. Topacio na kabobohan. Dahil meron na rin pong batas na EJK. Dahil wala nga tayong bitay. Death penalty. Di ba? Wala kasing death penalty sa ating bansa. Kaya nga po halos lahat ng krimen ay itinuturing ng EJK. Kaya nga tinawag ni Atty. Topacio yan na walang kakwenta-kwenta, kabobohang batas. Kaya nakakahiyang-hiya tayo rito dito po sa vlogger na taga Maynila. Hiyang-hiya tayo. Hindi na kinilabutan. Hindi na siya kinilabutan sa mga Pilipino na pinatay ng mga NPA, pinatay ng mga masasamang tao, ng mga lulong sa droga. Mas proud ka pa? Mas proud ka pang ipagtanggol yung mga ginawa ng mga masasamang tao, ng mga lulong sa droga, mga kriminal, na handyan pa yung Randing and Tandem. Diba? Pati yung mga pulis, yung mga pinatay ng pulis, dahil nga ginawa po nilang hanap buhay. Ginawa po kasing hanap buhay ng mga korap, iskalawag na pulis. Di po ba? Hindi kayo naawa ron sa mga napatay ng mga addictus? Itong vlogger ng, isa rin itong malaking kahihiyan doon sa Quadcom Committee. Sa totoo lang, real talk. Isang napakalaking kahihiyan sa kanila ito dahil na-real talk sila ng isang youth party list ng Duterte Youth. Isang bagita o batang congresswoman. Na-real talk sila. Yung pinaka nagsuporta at inalagaan, pinoprotektahan ng Pilipinas lalo sa mga adikto sa krimen, sa terorista, ang dalawang Duterte, ang BP Sara, ang dating Pangulong Duterte. Sila lang ang nagprotekta sa ating bansa at sa ating lahi. Yung mga susunod na henerasyon natin ay hindi maging kriminal, hindi maging NPA, hindi maging durugista, at hindi maging user o tulak o nagbebenta ng droga para maging trabaho ito. Di ba? Na-stop yun. Yung pinaka-trusted na politiko sa ating bansa, ang Duterte, sila ngayon binabatikos. Samantalang yung war on drugs, real talk yun yung sinabi ng congresswoman ni Cardama, real talk yun. Kasi hindi magiging successful ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte kung wala itong suporta ng Kamara at Senado. Di po ba? Ano sabi ng congresswoman? 6 na taong kayo nagpi-peace bomb. Gumaganong-ganong pa kayo, mga congressman,
proud na proud pa kayo na nalilinis sa krimen, sa droga, sa NPA ang ating bansa. Ganun pa kayo ng 6 na taon. Diba? Pinamumuka sa inyo kung gaano kayo kabalingbing. Napakabalingbing nyo po. Di umano. Ayon yan. Pinamumuka ng isang congresswoman, Cardema. Di po ba? Pinamumuka niya sa mga politiko kung gaano kayo kabalingbing. 6 na taon yung nagustuhan at sinuportahan nyo, pati sa pondo, ang war on drugs. Galing sa institusyon ng Kamara at Senado. Gaganong-ganon pa kayo, 6 na taon. Ganong-ganon. Tapos ngayon, puro kayo kritiko ng dating Pangulong Duterte at Vice President. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayong mga politiko. Ngayon, mas pabor pa kayo sa mga ng biktima ng mga ordinaryong Pilipino. Mga normal na Pilipino na biktima nito. May mga kinabukasan ito. At hindi na kailangan magparehab nito. Dahil kinabukasan ito, makakatulong sa ating bansa, mga normal na tao. Makapaghahanap buhay, makapag-abroad. Yung mga durugista ba? Matino ba yon? Gagastusan pa ng gobyerno yon. Parirehab mo pa yon. At hindi na makapagtatrabaho ng matino yon. At hindi rin makapag-abroad yon at magbibigay ng remittance. Na malaking remittance sana sa ating bansa. At magagamit ng gobyerno. Taxes. Di po ba? Real talk. Tapos merong isang vlogger na taga Maynila. Hiyang-hiya naman tayo sa kanya. Parang kinukonsinti mo pa ang mga gawaing masama. Mga addictus. Mga lulong sa droga. Adik ka ba? Nagtatanong na si Kamanong, pinagkakakitaan mo rin ba ang droga, Batang Maynila? Kung makabatikos ka? Hindi ka ba naprotektahan ng 6 na taon? Kung ayaw, kasi yun po yun real talk. Ang ayaw lang sa ginawa ng dating Pangulong Duterte, sa ginagawa ng Vice President, sa pagtuliksa sa makaliwang grupo, ang may ayaw lang dyan, yung sumusuporta sa NPA at yung tumatangkilik sa droga. Yan lang po magiging, sila lang po magiging detractors. Sila lang. Yung ginagawang pinagkakakitaan mo, sinusuportahan mo. Di ba? Ano sabi ng congresswoman? Doon sa mga nahandon, maraming mambabatas doon. Sumusuporta, di ba? Mga mambabatas, congresswoman, sumusuporta sa mga kaliwang grupo, hindi na sila nahiya. Di ba? Hindi na kayo nahiya. Ang mga anak namin, dadalin nyo, tuturuan nyo, magrebelde sa pamahalan. At ganun din yung mga sinasabi niya nanahan doon, mga resource person, may abogado pa, akbayan. Ang layunin lang ay pabagsakin ng gobyerno. Di ba? At sinusuportahan pa ang ICC. Ginagawa nyo lang kasi tanga. Real talk. Ginagawa nyo bobo, inutil, tanga. Di umano ang presidente ng Pilipinas. Pagka ang ICC ang pinapasok nyo para maglitis kay dating Pangulong Duterte. Ginagawa nyo lang tanga, baldado, inutil lang inyong Pangulo. Di ba? Real talk. Meron tayong Korte Suprema. Napakarami nating korte. Napakarami nating judge, piskal, prosecutor, huwes, kung ano man tawag dyan. Mga abogado. Tapos kukuha ka sa International Criminal Court. Wala ba tayong criminal court dito sa ating bansa? Kaya pagka ginawa nyo yan, ipagpatuloy nyo yan, kahiya-hiya ang ating bansa sa buong mundo. Wala na magtitiwala sa ating bansa. Unang-una, puro bobo ang ating mga huwes, judge, piskal, prosecutor sa ating bansa. Walang mga silbi. Pagka ginawa ni dating Pangulong Duterte yan, real talk. Di ba? Ano sasabihin ng mga banyaga sa atin? Walang kwenta ang justice system ng Pilipinas? Dahil kailangan pa ibang lahi ang lumitis? Di ba? Ipagpatuloy niya. Komunista kayo Di ba? Mga komunista po ito. Kaya po ito, protection po ito para magulo ang bansa. Dahil ang gusto po nila, magulo ang bansa. Para makapasok po yata sila.
Hindi ganyan ang mga Duterte. Ang mga Duterte gusto niyan, tahimik, mapayapa, walang kinatatakutan ng Pilipino. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, real talk, Batang Maynila. Real talk. Mga Pilipinong matitino ang hindi takot. Sino ang takot? Yung sinusuportahan mo yata ang mga takot. Unang-una, kriminal, addictus, tulak, drug lord, NPA, terorista. Silang lahat takot sa gobyerno ngayon. Sino ngayon na natatakot sa panahon ngayon? Real talk. Takot pa ba ang mga addictus? Drug lord? Takot pa ba? Smuggler? Takot pa ba? NPA? Terorista? Mga kriminal? Takot pa ba ngayon? Yung mga drug lord, tulak, pati Malacanang napapasok na ng droga. Takot ba sila ngayon? Real talk. Sagutin mo, Batang Maynila. Ginagawa mong tanga, bobo ang isang congressman na Cardema. Sino ngayon ang tanga at bobo? Pinuproteksyonan ng bansa. Lalo sa mga susunod na henerasyon. Bakit? Batang Maynila, okay lang ba sa'yo na ang buong pamilya mo ay maging addictus? Maging kriminal? Mamamatay tao? Manggagahasa? Okay lang ba sa'yo yun? Di umano? Hindi ba okay sa'yo na maging mapayapa ang bagay? Maynila nga pala ito, mga katambay. Sanay na sanay nga pala ito. Maynila. Alam naman natin ang Maynila. Number 1 yan. Nasa top 10 yan. Sa buong Pilipinas, number 1 siya sa krimen. Ganun na rin yata sa droga. Sa buong Southeast Asia, kasama yan sa top 10. Buong Southeast Asia, Maynila. Laganap ang krimen. Pagka may krimen, may droga. Tapos ngayon, ikaw pa yung magmamalaki sa mga Pilipino. Nakigaling-galing mo. At pangit-pangit ng ginagawa ng mga Duterte. Saka nitong Duterte Youth. Ipinamumuka lang sa mga idolize mo. Ina-idolo mo. Iniidolo mo ang Quadcom Committee. Iniidolo mo yata ang bagong Pilipinas. Iniidolo mo. Hindi mo man lang inalam kung ano ang tunay na trabaho ng Quadcom Committee, ng mga congressman, representative, o ng institusyon ng Kamara, Kongreso, House of Representative. Ano ang talagang trabaho nila? Sila po ba ay isang investigador, prosecutor, huwes, judge? Sila po ba yon? Korte? COA? Sila po ba yon? Trabaho ba nila yon? Mag-imbestiga na mag-imbestiga? Tatanungin ka? Ang isasagot mo lang yes or no? Yun lang? Sasagot ka lang ng no o yes? Ganun po ba gumawa at magbalangkas ng batas? Tanong ko lang sa'yo, Batang Maynila. Ganun po ba, Batang Maynila, ang proseso na trabaho ng isang institusyon ng Kamara? Pupunta ka ron para pahiyain mo ang resource person mo na gumagawa ka ng batas? Papahiyain mo? Iko-contempt mo, ikukulong mo? Gumagawa ka ng batas? Ikukulong mo yung resource person mo na pagkukuhanan mo na ideas para doon sa mga plano nyo na bagong batas. Tapos pasasagutin mo na ng yes or no? Totoo ba na marami po kayong pinapatay, Mr. President? At totoo po ba na sasagutin nyo lahat ang damage ng mga namatay? Paano ka gumagawa ng batas nun? Pinagbibintangan mo na yung resource person mo na mamamatay tao at maraming pinapatay. Anong klaseng batas ang gagawin mo ron? Nagiging prosecutor ka na. Nagiging NBI ka na. Di ba? Nag-iimbestiga ka na. Di ba? Kaya nga, basag na basag ang mga pula ng mga congressman. Basag na basag sa kahihiyan. Dahil nalantad sa mga Pilipino, Batang Maynila, kung ano ang ipinasok nilang trabaho. Di ba pinamuka sa kanila ng dating Pangulong Duterte? Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Hindi mo pa napanood, Batang Maynila? Hindi mo ba napanood na sinabi ni dating Pangulong Duterte? Kung gagamitan mo ng utak, pag ginamitan mo ng utak, maiintindihan mo, Batang Maynila, kung ano sinabi ni dating Pangulong Duterte. Sa kanila, ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Ako, alam ko ang trabaho ko. Naging mayor ako.
Naging congressman ako. Naging presidente ako. Alam ko ang trabaho ko. Gamitan mo ng utak. Ngayon, alam ba ng mga congressman at quad committee kung ano trabaho nila? Sagutin mo. Trabaho ba nila bilang congressman, maging investigador, maging COA? Nakatambay? Trabaho ba nila yan? Hatulan, humatol, pagbintangan. Ang gusto nilang hatulan at pagbintangan. Totoo po ba yan? Trabaho ba nila yan? Batang Toits? Batang Maynila Toits? Trabaho? Na real talk sila ng dating Pangulo Duterte. Pinamukha sa kanila. Hindi nyo lahat trabaho yung tinatrabaho nyo ngayon. Trabaho ng korte yan. Binabastos nyo kami, hindi nyo kami ginagalang. Di ba pati dating Presidente, binabastos? Walang kagalang-galang. Ginawa nilang korte. Ang tingin nila kay dating Pangulong Duterte, napakasama dahil nag-declare ito ng war on drugs. Ginawa nila korte, hinuhusgahan nila yung dating Pangulong Duterte at iginigit pati ang ICC. Willing ka bang magpasakop at putok na putok sa balita na magpapa-arrest na raw at willing na raw magpa-aresto at dadalhin sa bansang Netherlands yata at doon lilitisin ng ating dating Pangulong Duterte. Gawin nyo yan. Pwede naman nilang gawin yan. Ipakita nyo sa tao yung pinakamagaling na naging presidente sa ating bansa, gumawa ng kabutihan sa mga normal na tao, hindi kinakampihan ng gawaing masama, hindi pinuproteksyonan ng gawaing masama. Siya pa ngayon dinidiin nyo na napakasamang Pangulo. Aba, makakaroon din ng real talk yan. Realidad kung ano mangyayari sa susunod na mga araw. Ganun po yun di ba? Kaya dito mga katambay, dito sa pinakamagaling na vlogger din po yata at nagpapakagaling na vlogger. At kung magsalita, akala mong mas magaling siya ron sa congresswoman. Ibang klase. Ni hindi man lang niya inalam o ni-research ang tunay na pakay, layunin, trabaho ng isang institusyon ng Kamara, mga katambay. Di po ba lahat sila ron nagising. Puro sila pinagsusuntok ng uppercut, mga 3 jab sa muka ng dating Pangulong Duterte. Hindi po literal, hindi literal na suntok. Sinuntok sila ng katotohanan ayon sa batas. Naaayon sa batas kung ano ang mga departamento na trabaho nila. Legislative, Executive, at ang Korte Suprema. Ang ginagawa kasi diyan, kumpleto na. Pati Korte Suprema, kanila na. Sila na humahatol Legislative, kanila na. Pati executive, kanila na rin. Kumpleto na. Ganyang klase po ngayon. Sila ngayon sa institusyon na yan. Di umano. Real talk. Kaya ngayon, proud na proud po ang mga taga Maynila. Dahil meron po silang napakagaling na vlogger. Sa pangunguna po nito, si Batang Maynila Toits yata. Proud na proud po mga taga Maynila. Dahil una-una, napakalinis na syudad niyan. Walang korupsyon, walang krimen, walang addictus. Di ba? Kung hindi pa dahil sa dating Pangulong Duterte, nananatili ang kanilang pambansang dagat ay pambansang taian ng Pilipinas. Di ba? Sa real talk, yung ating kapitolyo ng bansa, Maynila, kung hindi pa dahil kay dating Pangulong Duterte, yung Maynila na yan, lalo ang Manila Bay, pambansang taian ng taga Maynila. Pero ngayon, napakalinis na, naging pambansang pasyalan na. Kumikita na ang mga taga Maynila. Kumikita na. Lahat ng nasasakupan ng Manila Bay, yung kahabaan ng Rojas Boulevard, kumikita na ang mga negosyante riyan. Ang nakinabang ba dyan ay mga taga Mindanao? Di ba hindi? Ang nakinabang dyan, taga Maynila. Yung mga businesses dyan, yung mga taxes, taga Maynila ang nakikinabang. Pero pagdating sa isang vlogger na taga Maynila, hiyang-hiya naman tayo sa kanya. Hiyang-hiya tayo sa kanya. Lahat ng magagandang ginawa sa Maynila, hindi naman nagawa ng kanyang iniidolo ngayon na bagong Pilipinas. Mga katambay.
Good luck na lang sa'yo. Hiyang-hiya naman kami mga Pilipino sa'yo. Ganon-ganon mo na lang pagsabihan ang isang congresswoman, Cardema, ibang klase ka, ni hindi mo man lang tiningnan kung ano yung kanyang speech, kung gaano niya pinoprotektahan ang mga Pilipino laban sa mga kriminal, terorista, terorismo. Kayo po mga katambay, yan, i-idolize nyo po, ipalo nyo po, ipalo nyo. Napakagaling na vlogger, ipalo natin mga katambay. Mas magaling sa kanya ang mga lumalabag yata sa batas, ibang klase. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Komento na inyong likod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po sa mga walang sawa po na tumatangkilik po sa inyong likod. Muli po, paalam po muna. Sa muli, ingatan nawa po tayo mga kababayan, Katambay. Paalam. Bye-bye.